Hi, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Narito po ang ating gawain sa araw na ito, and this is Kingdom Faith Ministry in Christ. And I am your servant, Pastor Sanji Ridula. Sa oras na ito ay ating ibabahagi ang napakahalagang topic o kaalaman patungkol sa end times o katapusan ng panahon. Now, alam ko na hindi kaya-aya na ating marinig ang sinabi nating end times o katapusan ng panahon. Dahil maraming tao na ayaw marinig ito at ayaw itong pag-usapan. Ngunit sa ayaw at sa gusto mo, kaibigan, kapatid, ito ay nakasulat sa banal na aklat na Biblia at nakasulat doon ang katapusan ng panahon o ng mundo. Kung kaya't ginawa natin itong pag-aaral na ito upang mabigyan po tayo ng kaalaman para malaman natin kung ano na ang sitwasyon ng panahon natin ngayon. Baka maya, sobrang busy ka, sobrang enjoy ka sa mga bagay-bagay na pinaglalaanan mo ng oras at panahon, ngunit hindi ka nakahanda sa pagdating ng katapusan ng panahon. Now, alam natin na kapag dumating na ang katapusan, yan na ang tinatawag nating judgment o paghuhukom. Kaya bago po tayo sobrang mag-enjoy sa buhay, sa mga favor, mga pagpapalang material na binigay sa atin ng Panginoon, huwag din po nating kalimutan na mayroon din tayong paghahandaan na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kristiyano ka man o hindi, sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay apektado dito. Now, ngayon, ating pag-aaralan ito. Ang ating pong pamagat, nakasulat po dyan sa ating screen, kaya nga mayroon tayong PowerPoint sapagkat mas maganda na habang ako ay nagsasalita, ikaw rin ay nakikita mo kung ano yung inilalabas natin. Now, ito po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. The final and complete sign of the end times. Napansin niyo po yung title natin, the final. So dito makikita natin yung final na sinyales, sign, patungkol sa katapusan ng panahon, and complete. Now, kasi minsan po, ang naibabahagi lamang po dito sa social media ay yung kapiraso lamang. Pero dito, ibabahagi natin yung kabuuan at yung final. Ibig sabihin, pag sinabi nating final, after nun, yun na yung end times. Dumating na ang end times. So, mahalagang meron kang alam nito, kapatid, dahil para mapaghandaan mo ito at para alam mo kung ano na ang sitwasyon ng panahon natin ngayon. Now, ating pong matatagpuan ang ating pag-aaral ngayon base po sa nakasulat sa Biblia at hindi ayon sa akin. Kaya anuman ang iyong katanungan, huwag mong itanong sa akin o huwag mong isisi sa akin na parang sinabi mo na ako ang may gawa nito. Isiniwalat ko lamang at binabasa natin ang salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Matthew chapter 24 from 1 to 11. At diyan, kahit ikaw man ay iyong i-check o tingnan mo ito, matatagpuan mo ang lahat ng mga naka-view diyan sa screen ay nakasulat din sa Biblia. So mahalaga na mayroon tayong Biblia sapagkat para masuri natin at makita ninyo kung tama ba ang sinasabi ko o yung nakasulat diyan sa Biblia sa ating screen. Now, dito sa Matthew chapter 24 from verse 1 to 11, ito'y kinikwento ng Panginoong Jesucristo ang patungkol sa katapusan ng mundo, katapusan ng panahon. And yan din, sinasabi rin ng Panginoong Jesucristo yung destruction of the temple. Now, kapag ang Panginoong Jesucristo ay nagsasabi ng mga pangyayari sa hinaharap or nag-prophesy siya, ito ay tiyak at siguradong mangyayari. 100% or 100%, it will happen. It will come to pass. Now, sa ayaw at sa gusto ng tao na nakikinig, hindi mapipigilan ang pangyayari ng kasalukuyan sapagkat ito'y nakasulat na sa banal na aklat. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo patungkol sa pagkasira ng templo ng Israel. Maaaring sa panahon na yon na sinalaysay niya ito sa kanyang mga disipulo o sa kanyang mga followers, maaaring ang iba doon ay hindi naniniwala na ang templo ng Israel
ng mga Hudyo ay masisira. Sa sobrang ganda at tatag at tibay ng pagkakagawa nito, hindi nila akalain na ito'y masisira. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesukristo na darating ang araw na ito'y masisira, magigiba at walang mga bato nakakapatong dyan. Ang sabi niya. Na basahin po natin ito. Ang konteksto po ng chapter na ito ay ito po yung kwento o pagsasalaysay ng Panginoon o pagpapaliwanag patungkol sa destruction ng templo at ang mga signs, mga sinyales ng katapusan ng panahon. So basahin po natin dito sa verse 1. Sabi po dyan, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came out to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Jesus Christ asked. Truly, I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. So, pinapakita ng Panginoong Hesukristo ang building ng templo habang sila'y nakatanaw sa ganda ng templo. Ngunit sabi ng Panginoon, pansinin nyo ito. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, pansinin nyo at tingnan nyo ang building na ito, ang templong ito. Sabi niya, walang ni isang mga bato nito ang nakapatong sa kapwa bato dahil ito'y magigiba pagdating ng panahon. At alam natin na wala ng templo ang Israel ngayon dahil nasira nga talaga ito. So it means, ang lahat na sinasabi ng Panginoong Hesukristo, isa lang ang patutunguhan nito, kundi ang kaganapan o ang pagdating ng pangyayari ng kanyang pagkasabi. Ngayon, itutuloy natin. Sa verse 3, and Jesus was sitting on the Mount of Olives. The disciple came to him privately. So itong mga disciple, ito yung mga 12 apostle na malapit sa kanya at dumating sa kanya secretly. Hindi ito ibig sabihin nito, sila lang ang naroon. Wala yung ibang mga tao. So the disciple came him privately. Tell us, sabi ng mga disipulo, Panginoon, sabihin mo sa amin. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Now, tandaan po natin, harapan pong tinanong ng mga follower ng ating Panginoong Hesukristo na nagtatanong sila kailan mangyayari yung end times at ano ang mga sinyalis, ang mga signs nito. Ano ang mga tanda na ang katapusan ng panahon ay darating na at ang kanyang pagbabalik. Tingnan natin na, tandaan natin, end times ay ang kanyang pagbabalik. So ito'y malinaw na tinanong sa kanyang mga disipulo. At tingnan natin ngayon ang sagot ng Panginoong Hesukristo. Jesus answered, watch out that no one deceives you. Sabi niya, bantay-bantay kayo, mag-iingat kayo na walang ni isa sa inyo na madaya. Bakit? May pandarayang darating o pangyayari sa panahon na ito. Sabi niya, ito yung mga signs. For many will come in my name. Isa sa mga tanda pa lamang ito, at ibig sabihin mga sinyalis pa lamang. Isa sa mga tanda o sinyalis na darating na ang Panginoong Hesukristo at darating na rin ang katapusan ng panahon. Sabi niya, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. So yan ang una. So marami daw ang darating na dala ang kanyang pangalan at inaangkin nila na sila ang Messiah, tagapagligtas. The anointed one. Yun po ang meaning nun. And will deceive many. So ang dami niyang madaya sa kanyang pagdating at magpakilala na siya yung tagapagligtas, siya yung Messiah, siya yung anointed one, dahil mayroon din ditong kapangyarihan. Marami ang madaya at naniniwala sa kanya. So ito ba'y dumating na ba? Okay, tuloy natin. You will hear of wars and rumors of wars. Sabi niya, pangalawa, makakarinig kayo ng mga gyera. Ibig sabihin, mababalitaan nyo. There will be more news in different countries, kingdom.
laban-laban, nagkakaroon ng giyera. Now, alam natin sa kapaligiran natin ngayon, simula pa noon, ay ang dami na nating naririnig ng mga bansa na naglalaban-laban. At kailan lang mayroong mga bansa na nagkaroon ng digmaan at hanggang ngayon, continuous yung kanilang digma. Now, but, sabi niya, but see to it that you are not alarmed. Now, sabi niya, ngunit siguraduhin mo na hindi ka nababalisa o naaalarma. Such things must happen. Sabi niya, ang mga bagay na ito ay talagang mangyayari. But the end is still to come. So, ibig sabihin, makakarinig ka ng gera sa mga gera, bansa sa bansa, and then may mga fake na misaya, mga prophecy, maririnig mo yon. Huwag ka daw mababahala. So, dalawang sign na ang nasabi niya. Huwag kang mababahala. Ang sabi niya, sapagkat ang mga bagay na ito ay talagang darating at mangyayari. Ngunit, ang katapusan ay parating pa lang. Okay? Dalawang sign na nabanggit niya. Ang sabi niya sa verse 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. So, yun yung laban-laban bansa sa bansa, kaharian laban sa kaharian. And then, pangatlo, there will be famines and earthquakes in various places. Now, parang normal na sa atin nakakarinig tayo ng earthquakes. Famines. Now, itong famines, ito yung mga pagkagutom, pagkakulang sa pagkain. Maraming mga lugar, mga bansa na kinulang sa pagkain. Famines. Okay? And then, earthquakes. Now, kabilang bansa, nakakarinig tayo ng mga malalakas na lindol. Maging sa ating bansa ang Pilipinas, ay dinadanas na natin yung maraming lindol. Ngunit, dumating na ba ang Panginoong Hesukristo? So, simula nung bata pa lang ako, ay narinig ko na ang mga kwentong ito at nababasa na rin natin sa Biblia. Umabot na po ako ng 44 na edad, hanggang ngayon, ganun pa rin. So, gaano ba katagal ito? Bakit hindi pa dumating? Or dumating na ba? Hindi pa din. Okay? Ngunit ang sabi ng Panginoon, all these are beginning of birth pains. Ang sabi niya, lahat ng aking nababanggit na yan ay para lamang itong umpisa pa lamang ng karamdaman katulad ng isang buntis na malapit ng manganganak. Ibig sabihin, ito yung mga sign pa lamang na malapit ng mangyayari ito. Birth pains, ang sabi niya. Tuloy natin. Sa verse 9, ang sabi niya, then you will be handed over to be persecuted and put to death. Now, marami pong mga Kristiyano at sumunod sa Panginoon noon at hanggang ngayon. Tapos na po tapos na ang lahat ng apostles na nakikinig sa Kanya. Ngunit hindi pa siya bumalik hanggang ngayon. Sa madaling sabi, ang pagkasabi itong sinalaysay ng Panginoong Hesukristo ay hindi lamang ito patungkol o pinaparinig niya sa mga apostles niya, doon sa 12 apostles. Ito'y pinapaabot niya o pinaparinig niya sa ating lahat, ikaw at ako. Dahil ang katapusan ng mundo at ang kanyang pagbabalik ay hindi pa nangyayari at mangyayari pa lang. Then sabi niya, then you will be handed over to be persecuted and put to death. Ito mga kaibigan, kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, anuman ang relihiyon mo, as long hanggat ikaw ay naniniwala ng Panginoong Hesukristo ay Panginoon at tagapagligtas, nasubukan mo na ba na ikaw ay dinakip, sinaktan dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo? Hindi pa. Isa yan sa mga sinyalis na dapat mong tandaan. Kapag ang isang tao na sumunod sa Panginoong Hesukristo, siya na ngayon ay dinakip na at para ipapatay dahil sa pangalan o sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo o sa Diyos, malapit-lapit na yung sinyalis na yon. And you will be hated by all nations because of me. Imagine, magkakaroon ng galit ang mga bansa
dahil sa dahilan na ikaw o ang bansa natin ay dala ang pangalan ng Panginoong Hesukristo o nanampalataya sa pangalang Hesukristo. Now, tingnan mo ang ating bansang Pilipinas. Tayo lamang ang bansa sa Asia na yan, sa paligid nating mga bansa, tayo lamang ang Kristiyano. Ngunit hindi pa nangyayari na tayo ay mayroong nagagalit sa atin dahil bansang Kristiyano tayo. Ang kapaligiran natin ay hindi Kristiyano, hindi na nampalataya kay Kristo. So, hindi pa dumating na sila ay nagkaroon ng hatred o galit sa bansa natin. So, ito, hindi ko pa nakikita itong sinyalis na ito. And tuloy natin. At that time, pagdating na ng panahon na magagalit na sa atin ang ibang mga bansa dahil tayo ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, at that time, many will turn away from the faith. Sa oras na yon, sa panahon na yon, marami ang tumatalikod o tatalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At magtatraidor, maging betray, okay? And will betray and hate each other. Nasubukan mo na bang may nagalit sa iyo dahil ikaw ay Kristiyano? Maaring hindi pa. Siguro nagalit sila sa iyo dahil ibang relihiyon mo. Iba itong usapin na ito, kaibigan, kapatid. Ang galit ngayon ng mga relihiyon sa relihiyon, wala yan. Hindi yan nakasulat sa Biblia. Ngunit dito, magagalit at magkakaroon ng sama o hindi magandang pagtingin sa iyo ang bansa o ang bansang Pilipinas. Example, ang bansang Pilipinas ay Kristiyanong, totally Christian, magkakaroon siya ng kasamaan loob na ibang bansa dahil siya ay hawak niya o dala niya ang pangalan na pagiging Kristiyano. So kung meron kang kasamaan ng loob, hindi dahil ikaw ay Kristiyano, maaring dahil ikaw ay hindi katulad ng relihiyon niya. Digmaan ito ng relihiyon, hindi po Christianity ang tinutukoy natin dyan. Now, ito, tuloy ko. And many false prophets will appear and deceive many people. Kanina, Misaya, na magpakilala na siya daw ay Misaya. At maraming madaya. Ngayon naman, mayroon daw maraming propeta na lalabas at makadaya siya ng marami. Tingnan mo sa kapaligiran ngayon. Marami nagsasabi na, I am a prophet. So, mayroon daw sa ibang bansa na dinideclare na siya ay propeta. So, eto nangyayari na. Ngunit hindi pa ganun kalakas. Na ituloy natin. Iyan yung mga sinyales. Because of the increase of wickedness, nang dahil daw sa paglago or sa paglaganap ng kasamaan, wickedness, the love of most will grow cold. Ang pagmamahal ng karamihan sa kapwa, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa asawa, pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa mga ibang tao, ito daw ay magiging malamig, cold, mawawala ito. Ibig sabihin, hindi na na-express ang tamang pagmamahal. Will grow cold dahil sa kasamaan. Ngunit sabi ng Panginoon in verse 13, but the one who stands firm to the end. Ngunit kung sino lamang ang matatag, naging matibay hanggat sa huli, will be saved. Kung sino lamang yung matibay sa kanyang pananampalataya hanggang sa huli, ay siya lamang ang maligtas. Ibig sabihin ngayon, hindi pa nga dumating yung mga sakuna na yon o mga nakakatakot na mga sinyalis na yan sa buhay natin. May mga tao nang tumalikod sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi siya naging firm. Doon pa lang, mabababaw pa lang ng mga attack ng kaaway, laglag na siya. Nasabihan lang siya ng konti, wala na, laglag na siya sa kanyang pananampalataya. How much more, paano pa kaya kung ang mga aatake sa ating mga paghihirap ay katulad na nito? Kamatayan mo na, ipapahama ka na, buhay mo na
ang nakaabang o nanganganib. Buhay na ng pamilya mo ang nanganganib. Baka maya, kapag pinapapili ka, mananatili ka bang sumunod sa Panginoon? Mabubuhay ka. Pero kung tatalikod ka, pagka itinakwil mo ang Panginoon, bubuhayin ka. Pero kung mananatili ka sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, ikaw ay papatayin. So marami pagdating sa panahon na yan, itatakwil na nila ang pangalan ng Panginoon, ang pagkakilala nila sa Diyos. Panigurado. Girlfriend pa nga lang, boyfriend pa nga lang nawala sa kanila. Kinalimutan na ng Panginoon. Imagine that. Okay? Now, tuloy natin. Ito ang bantay natin. And this gospel of the kingdom, ito, maaaring hindi mo ito narinig. Sabi niya, but the one who stands firm to the end will be saved. Ang mga maging matatag lamang hanggang sa katapusan ang maliligtas. And this gospel of the kingdom, ito daw ang good news, gospel of the kingdom. Aninong kingdom to? Kingdom of God will be preached in the whole world. Stop tayo dyan. Ang sabi ng Panginoon, this gospel, hindi niya sinabi, the gospel. Dahil marami pong gospel ang ibinabahagi ng tao ngayon. But there is a specific gospel na dapat ituturo. And this gospel of the kingdom will be preached. Ipoproclaim natin. So, pagdating daw sa panahon na yan, sobrang hirap na yan eh. Sobrang nakakatakot, sobrang hirap, mapanganib, wala ng pagmamahal. At sabi dito, and this gospel, at ang ibanghilyong ito, ang good news na ito, na kingdom, will be preached in the whole world as testimony to all nations. Sino ba ang hindi mangangailangan ng kingdom pagdating ng panahon na yan? Kaguluhan, gutom, sakit, may lindol, giyera, nakaabang ang kamatayan sa iyo dahil ipapahamak ka ng ibang tao. Wala nang pagmamahal sa iyo ang iyong mga mahal sa buhay dahil tumalikod na sa pananampalataya sa iyo. Dahil pagdating sa panahon na yan, mamimili ka. Ang pagsunod mo sa Panginoon, magiging mityan ng kamatayan mo. Ang pagtalikod mo sa Panginoon ay magiging dahilan na ikaw ay buhayin. Kasi maraming mga tao na lalabas sa panahon na yan na hawak nila ang buhay mo. Now, ngunit sabi dito, and this gospel of the kingdom will be preached. Now, itong kingdom, ito hindi lamang ito karian na imahinasyon. Ito'y patungkol sa karian ng Diyos na ipipreach, declare o proclaim. Now, ano ba itong kingdom na to? Kingdom is where the king is Jesus and there is citizen na tayo na sumunod sa Panginoon. At dahil tayo ay citizen and Jesus is our king, there is a governance or government. Kung merong government, merong mga batas. At kapag sumunod ka sa batas, ay merong kang privilege. Merong kang benefits. So sa madaling sabi, itong kingdom na to is a country. The invisible country of God must be preached, must be declared. That there is a country, there is a kingdom na hindi nakikita ngunit very powerful. Ito'y rulership ng Panginoon na ang nagro-rule ay si Jesus Christ at ang kanyang mga nasasakupan ay tinatawag na citizen of the kingdom. Ang issue natin dito mga kaibigan at kapatid, dahil itong gospel of the kingdom ay hindi ito itinuturo madalas sa church o maraming churches na hindi nagtuturo patungkol nito. Nababasa nila sa Biblia about the kingdom but they don't preach it, they don't teach it because they don't know.
Paano ba tayo magturo kung hindi naman natin alam, kung hindi rin naman natin ito matutunan? Napakahirap mag-share kung wala ka niyan. Pero malinaw dyan na sinabi ng Panginoon, this gospel, hindi niya sinabi, and the gospel of the kingdom. No, He mentioned this gospel. Hindi niya sinabi, and the gospel must be preached. No, there is a specific gospel that must be preached, the gospel of the kingdom. Now, ituloy natin. And then, the end will come. Now, yun ang final sign. Now, ang question ko dito, kung hindi rin naman natin na ibahagi na supposed to be ang church ay magtuturo o mag-proclaim patungkol sa kingdom of God, paano darating ang Panginoong Jesucristo? Kung kaya't, kapag nakarinig ako ng mga kaguluhan sa paligid, although nagre-remind sa akin na napakalapit na ng katapusan ng mundo, pero napapaalahanan din ako dahil tinitingnan ko itong kumpletong detalye na nakasulat sa Biblia at sinulat at sinabi mismo sa bibig, nagmumula galing sa bibig ng Panginoong Jesucristo, na ang final sign is that this kingdom, the gospel of the kingdom, will be preached in the whole world. Ang mga previous na mga sign ay nangyari na. Ang iba na lang ang hindi. Ngunit etong preaching, proclamation of the kingdom of God, ay ito yung hindi pa nagawa. Dahil marami sa church ngayon ay hindi nagpi-preach ng gospel of the kingdom. Hindi natin sinabi na disagree tayo doon sa ibang mga preaching natin. Kailangan natin yon. Lahat ng mga preaching na nakasulat sa Biblia, kailangan natin yon. But there is a specific preaching that Jesus Christ told us, this must be preached. In fact, sa kanyang pag-ministry, ito'y paulit-ulit niyang binabanggit, the gospel of the kingdom, the gospel of the kingdom. The parable of this is about the kingdom. Diba? Ang lahat, halos ng mga parable, ay iba't ibang mga paliwanag ng Panginoon, ngunit isa lang ang kanyang punto. Sabi niya, the gospel of the kingdom is this. Katulad nito ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. All the parable almost talking about the kingdom. But the issue is, sa panahon natin ngayon, ang mga churches never mention the kingdom of God. So, ang magiging issue nito is, paano darating ang Panginoong Jesucristo? But it said, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as testimony of all the nation. Now, imagine kung dumating na ang lahat ng mga sign na ito. Magulo na, wala ng pagkain, maraming sakit, mapanganib na lumabas, at hindi mo na ngayon ipakilala ang iyong sarili na ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Natatakot ka nang lumabas dahil baka makita ka ng mga tao na anti-Christ. So ngayon, sino na ngayon ang makakatulong sa iyo? Saan ka kukuha ng lakas ng loob o tapang para ilabas ang iyong sarili na I proclaim I am a believer of God. I am a believer of Jesus Christ. Wala na. Ngayon pa nga lang nahiya ka na eh. Itong mga ginagawa ng mga Kristiyano ngayon, yung iba, hindi tunay. Nagtatago na agad, ayaw magpakilala. Natakot. Paano pa sa panahon na ito? At sa sobrang kasamaan sa panahon na ito, kailangan mo talaga ng kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil sa kaharian ng Diyos, trabaho ng kaharian ng Diyos, ng kingdom of God, to protect His citizen. Yan ang kagandahan nito. Kung ang iyong bansang Pilipinas na nandun ka, hindi ka na kayang protektahan ng mga pulis, ng mga army,
dahil sa sobrang gulo na ng panahon, dahil mismo sila ay sakop ng government na maaaring ang government mismo ang mag-declare na ang lahat na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo o kay Kristo ay ating huhulihin, dakpin o patayin. Kanino ka lalapit, kaibigan, kapatid? Ito ang panahon na sobrang nakakatakot. Dahil kung hawak mo ang iyong kasama mo ang iyong pamilya, nanganganib ka ngayon, o ang buhay ng iyong pamilya na baka maya mamatay sila o patayin sila. So kung ang iyong pamilya, isa sa pamilya mo ay meron ng sariling pag-iisip, mag-iisip siya ngayon, aanib pa ba ako sa pananampalataya ng aking magulang? O wag na lang, aalis na lang ako para mabuhay ako. So this time, maglalaban-laban ngayon ang magpamilya, ang mag-anak. Nagpapatayan, nagtatrayduran, wala nang pagmamahal because gusto nilang maligtas ang kanilang mga sarili. Pero ang mananatiling matatag hanggang sa huli, siya ang maliligtas. Now, the question is, papaano aabot sa huli ang tao na yan kung siya man ay mananampalataya? Ngayon pa nga lang ang tamad ng mag-aral ng salita ng Diyos. Diba? Ngayon pa nga lang, maka-attend lang ng service sa church, okay na. Bible study, never niyang gagawin. Totoo yun. So, paano siya maging matatag? Na isang ihip lang ng pagsubok sa kanya, iniwanan lang siya ng kanyang boyfriend, ng kanyang girlfriend, and then this man claimed na siya ay follower of God, believer of Christ, gusto nang magpakamatay. Why? The issue is hindi siya matibay, hindi siya firm sa kanyang pananampalataya. What's the reason bakit hindi siya firm sa kanyang pananampalataya? Hindi nasusustentuhan ng right nutrient yung kanyang pananampalataya. Ano yung nutrient na kailangan? Knowledge about God. Now, kailan mo at saan mo makukuha ang knowledge na yan? If you study who is God, the will, the purpose, and intention of God. Now, sabihin mo, Pastor, nag-a-attend naman ako ng church eh. Tuwing Sunday, tuwing Friday, o anumang araw ka nag-a-attend. Yes, you attend. Pero umaasa ka lang kung ano yung ipifeed o ibibigay sa iyo ng pastor. Mostly, pabalik-balik lang yung preaching ng pastor in the whole year. Never kang nag-aral sa sarili mo. And there are some knowledge and more knowledge to dig, to be understand dapat ng tao. Na katulad nito, if your church that you belong right now never preach the kingdom, how did you know? Where did you get a true understanding about the kingdom? And maybe the gospel that you know is not the gospel of the kingdom. Why? Because you didn't study and nobody teach you. Napakadelikado. In fact, sinabi ng Panginoong Jesucristo, seek first the kingdom of God. Tama po ba? Kahit sino, kahit anong reliyon, alam niya ito. Sinabi ng Panginoon, unahin mo, i-priority mong hanapin ang kaharian ng Diyos and His righteousness. Bakit daw? Ano bang dahilan? What I can get if I found the kingdom of God and righteousness? Jesus said, the result if you seek first the kingdom of God and His righteousness, this is the result. All the things or all these things shall be added unto you. Now, what are the things? This is not only about material things, but the things you need in terms of troubles, in sorrow. What you need? Protection, security, provision, healing, understanding, forgiveness, at ang lahat ng mga bagay. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga babala, mga senyales, these things shall be done. So, kahit man yun, ay mga things na yun. Yung mga pangyayari ay according to God, it's things. So, posible rin na kung kailangan mong
may mangyayari o darating ka sa isang pangyayari para matanggap mo yung things na sinabi ng Panginoon dahil kailangan mo, dapat niyang ibigay sa iyo ito. Now, according to God, things is not only what you see, but even yung mga pangyayari or events sa paligid, according to God, it's a things. So, ang ibig ko sabihin dito, God can bring you into a situation para ikaw ay matuto dahil kailangan mo yan. So, some issue or some situation sa buhay mo, akala mo, bad, hindi ko kailangan to. But, according to God, that are the things you need for you to know, for you to wake up, para matuto ka, to learn. Ganon. So, the gospel of the kingdom must be preached. These are very important message. Mula nung si Jesus Christ ay hindi pa siya dumating sa lupa, sa mundo, ipinaprophesy na ito. At hanggang sa kanyang pagdating, nagpo-proclaim siya, repent, for the kingdom of God is near. Si John, sabi niya, repent, for the kingdom of God is near. Ganun na lang kahalaga kay John, kay Jesus, even Paul, nagpipreach about sa kingdom of God. But what about our times right now? Nobody preach, explain, teach, study about the kingdom of God. And according to Jesus, the kingdom of God is the gospel. I repeat, according to Jesus, the kingdom of God is a gospel, not according to me. Kaya hindi mo ako pwedeng atakihin, kaibigan, kapatid, dahil this is not from me. It is from the Word of God. If you have problem, question the Word of God, not me. But I share this because the Word of God can teach us, can correct us, can guide us. This is the reason why I share this, why I preach this in the social media, because that's the purpose of the Word of God. To correct, to enlighten, to guide those who are in darkness. Kung sino pa yung kailangan ng correction, kailangan niya ito. So, there is gospel about the kingdom of God that Jesus are so focused on this. That's why Jesus said, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, the things you need shall be added unto you. You need salvation, you need protection, you need healing, you need understanding, you need anointing. All the things you need, it will be given to you. It will be added to you. Material, physical, financial, emotional, mental things, it will be added to you as long as you seek and found the kingdom of God and His righteousness. But people are running, spending their time in the whole day running to get things. But according to Jesus, according to God, we must priority the kingdom of God. What is the kingdom of God? The rulership of the king. Where is the king is the total, he has the total authority. And he has the power to rule, to govern the people, the citizen. And his will, purpose, and intention must fulfill sa buhay ng mga tao. And the good thing, kung ma-apply natin yung will, purpose, and intention ng Panginoon, magiging attitude natin to, maging value, maging character ng sangkatauhan, at magki-create ito ng culture. Imagine kung mangyari ito, mag-create ng godly culture. This is the purpose of God. And only this happen if we allow the rulership of God sa buhay natin. Only, not the rulership of the religion, not the rulership of our politician, but it's the rulership of God, the King, who is Jesus Christ. His will, His purpose and intention, His law, His standard must be followed.
And we are called obedience kapag sinunod natin yon. Now, kapag hindi natin sinunod yon, we disobey. Yan ang tawag ay sin. That's why tayo ay sinful. Sinful kapag hindi natin sinunod yan. So, the issue now is, narinig natin yung mga signs na yan, but the final is preaching, declaring the gospel of the kingdom. Now, atin pong tapusin na. Conclusion. Lalabas natin yung mga signs. Remember, the complete and final signs of the end times. At ito'y pagbabalik ng Panginoon. First, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. Ito yung nangyari na. Some part of this world ay merong nagkiklaim na sila yung Messiah. Second, you will hear wars and rumors of wars. Narinig na natin yan na even now, hanggang ngayon, merong mga gera laban sa bansa. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Labanan ng mga bansa. There will be famines and earthquakes in various places. Nandiyan na sa kapaligiran natin yung gutom at mga lindol. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Ito, hindi pa to ganun kalala. Bihira lamang. Some area sa mga bansang against sa ating pananampalatayang Kristiyano, doon pinapatay yung mga Kristiyano. Pero hindi pa to ganun kalala. 6 is, and you will be hated by all nations because of me. Ito hindi pa to nakikita ko. Sa tingin ko, hindi pa to nangyayari. Bakit? Ito'y usapan, nations. Na kung ang bansa na yon ay dala niya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, kakalabanin siya ng ibang mga bansa dahil hindi sila sang-ayon kay Kristo. Pero hindi pa to nakita sa panahon natin sa tingin ko. Kasi sa ating bansang Pilipinas, never man tayo kinalaban ng mga kapaligiran natin ng mga bansa dahil tayo ay Kristiyano. Next. And many false prophets will appear and deceive many people. Totoo ito. Nangyari na to ngayon. And 8. Because of the increase of wickedness, the love will grow cold. So ito marami na to, nangyari na to. Dahil sa kasamaan, nawala na ng pagmamahal ang bawat isa. Take note, malapit na tayo matapos. 9. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Mga kaibigan, mga kapatid, papaano darating ang katapusan ng panahon o ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo kung hindi rin natin ito na ituturo ang katotohanan ito, lalo na ang kaharian ng Diyos, the gospel of the kingdom of God. Maraming salamat sa inyong panahon at oras. Nawa po sa oras na ito, kayo po ay napagpala, kayo ay natuto sa mga salita ng Diyos na ating binabahagi dito. If you are blessed, please subscribe, follow, and sa YouTube, meron din tayo, and then share. Purihin ang Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, ako'y nagpapasalamat sa iyo. God bless you, kaibigan, kapatid. Bye-bye.